antig ang puso ng mga leader ng mga bansang ito upang sila mismo ang gumawa ng hakbang upang itigil na ng kanilang pamahalaan ang sinimulang digmaan. Bilang isang bayan, tinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin at petisyon para sa kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, panalangin mo kami. Santa Maria Euprasia, panalangin mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po.
Magsitayo po ang lahat. Sisimulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal, inaanyayahan ko po ang magsisindi ng kandila sa korona ng Adbyento. Ang kulay rosas na kandila ay sumasagisag ng kagalakan na nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon, ang pagsilang ng ating Mesiyas, na sa ating panahon ng paghahanda, makita natin ang kagalakan sa ating mga sarili na tayo ay napapalapit na sa pining ng ating Panginoong Diyos. Upang tayo ay maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna natin, pagsisihan at hingin ng tawad sa Diyos ang ating mga nagawang pagkakasala. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking mga pagkukulang. Kaya isinasamo sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sagit ng puso. Palayain ang mga bihag at bilanggo.
Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon yaong mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anakay dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salmo po ay aawitin. Nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kaniyang abang alipin, at magmula ngayon ako'y tatawaging mapalad. Ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kaniyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matiyaga sa panalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari,
sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magstayo po ang lahat. Sumainyo At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayon ay sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalag man lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi din po, Father. Tayo po ngayon ay nasa 3 linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon o panahon ng Adbyento. Masasaksihan ho natin ang pagsindi kanina ng kulay rosas na kandila na sumasagisag ng kagalakan. At ang tema sa araw na ito ay walang iba kundi ang nararamdaman na dapat ng ating mga puso ang kagalakan. Ang kasiyahan na tayo ay nalalapit sa Kapaskuhan. Ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo.
Alam niyo, mga minamahal, sa ating buhay, sa ating pagninilay sa araw na ito, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng kasiyahan? Ano ba sa ating mga sarili ang masasabi nating paraan para maging masaya? Marami sa ating mga sarili, ang marahil sasagot ay, masaya tayo kapag meron tayo. Masaya tayo kapag hindi nagkukulang ang pangangailangan natin sa araw-araw. Masaya tayo kapag tayo ay nakararaos sa araw-araw. Hindi po masama ang mga sagot na ganito. Subalit mga minamahal, sa mabuting balita na narinig natin, binigyan tayo ni Juan Bautista ng tunay na kahulugan ng kasiyahan. Na ang kasiyahan ng isang tao ay matatagpuan una sa tinatawag na kabutihan. Makita natin na sa taong si San Juan Bautista na pinili at hinirang ng Diyos, sa kabutihan niya nasumpungan ang kagalakan ng puso. Saan hong paraan gumawa ng mabuti si Juan Bautista? Si Juan Bautista ay gumawa ng mabuti una ay sa pagkakaroon ng pamumuhay na payak, namuhay ng simple. Kilala natin si Juan Bautista bilang nanirahan sa ilang. Walang karangyaan sa buhay. At dahil dito sa kanyang pamumuhay, natagpuan niya ang tunay na kasiyahan. Ito rin po ang mensahe sa atin ng Kapaskuhan. Ang Kapaskuhan ay hindi patungkol sa karangyaan. Bagkus, una, ang Kapaskuhan ay isang kagalakan ng pamumuhay sa kabutihan. Makita natin sa ating mga sarili, mga minamahal, paano nga ba ako gumagawa kahit sa mumunting bagay ng mabuti? Sapagkat sa mabuti, doon tayo nakakapining ng Diyos. Sa kabutihan, doon tayo napapalapit sa Diyos. Bakit ho? Sapagkat ang Diyos, una't higit sa lahat, ay mabuti. God is good. All the time, God is good. Ikalawa, mga minamahal, kaugnayan sa ating tema na meron tayo sa linggong ito. Sa kagalakan, makikita natin ito sa ating buhay kung mayroong kagandahan. Pero hindi ho ito yung sinasabi nating magandahan. Hindi ho ito basta-basta na pag meron ka na at kapag nakita mo maganda, ay sapat na. Ang tunay na pag-unawa sa kagandahan, doon masusumpungan ang kagalakan. At ano ho ang ibig sabihin nito? Ang tunay na kahulugan at pag-unawa sa kagalakan ay makita natin na sa bawat karanasan may aral na nais iwanan ang Diyos. Makita natin na sa bawat karanasan ng tao may plano ang Diyos. At ito ang ipinakita sa atin ni Juan Bautista sa mabuting balita. Ang kagandahan na siya ay mulat sa plano ng Diyos para ipaghanda ang daraanan ni Hesukristo. Bagamat napakahirap, bagamat hindi madali, ginampanan ni Juan Bautista sa kanyang buhay ang kanyang layunin mula sa pagkakatawag sa kanya ng Diyos. Na kahit sa karanasan ng paghihirap, sa karanasan ng mga pagsasakripisyo, sa karanasan ng pag-uusig sa kanya, nakita niya ang kagandahan ng plano ng Diyos. Alam niyo po, may maibahagi po ko sa inyo. Way back 2021, ako po ay naordinahan bilang pari. March 13, 2021.
Ako po ay nakaschedule March 23, 2021 para magmisa dito sa Dream Zone ng aking pong misa pasasalamat. March 13, nung ako po ay maordinahan, March 20, bigla po muling nag-lockdown ang lungsod ng Batangas. Alam niyo po, yung preparasyon para makapagmisa po sana ako dito sa Dream Zone para po tayo ay mapag-alaya ng banal na misa at banal na pagpapasalamat sa Diyos. Lahat po ng preparasyon ay na-postpone. Hindi ho madali sapagkat alam ho natin sa isang okasyon may pinaghahandaan lagi. Pero alam niyo po, isang malaking biyaya rin sapagkat way back then, 2021, ang Dream Zone na nais ko po sanang misahan noon ay ginawang lugar ng pagbabakuna. Mas nangging karapat-dapat ang panahon na iyon para sa kapakinabangan ng marami. Noon po dito sa lugar na ito ay nagkaroon ng malawakan na pagbabakuna para sa ating mga mamamayan dito sa lalawigan ng Batangas. At yun ho ang nagbukas sa akin upang tanggapin na ang plano ng Diyos ay mas malawak kumpara sa plano ng tao. Ganon din ho sa ating buhay. Maaaring tayo ay sasapit sa mga pagkakataong tayo ay malulugmok sa mga suliranin, sa problema, sa mga hamon ng buhay. Pero makita natin na ang tunay na pag-unawa ay makita ang kagandahan na dulot nito ng Diyos. Kagandahan sa likod ng lahat ng ito. Bakit? Sapagkat ito'y laging nasa plano ng Diyos. Mga kapatid, ang ikatlo, para maunawaan natin ang tunay na kasiyahan, ang tunay na kagalakan, ay makita natin ang ating pamumuhay na naninindigan sa katotohanan. Una ay kabutihan, ang ikalawa ay kagandahan, ang ikatlo, katotohanan. Ang isang taong tunay na masaya ay namumuhay sa katotohanan. At ipinamalas sa atin ito ni Juan Bautista. Narinig natin sa mabuting balita, sa Ebanghelyo, sinabi niya harapan, hindi ako ang Mesiyas. Ni hindi ako ang iniintay ninyong propeta. Ni hindi rin ako si Elias. Pinatotohanan niya sa kanyang sarili na hindi siya ang dakilang darating. At ito po ay isang pamumuhay sa loob ng katotohanan. Kung sa iba, kung makikita kang gumagawa ng kababalaghan, kung ikaw ay nakikitaan ng paggawa ng maraming mirakulo, pagpapagaling, sasabihin ikaw na ang hinirang ng Diyos. Maaaring ikaw na ang manunubos. Pero bagamat si Juan Bautista ay nangangaral, nagbibinyag at nagpapagaling sa mga maraming may sakit, sinabi niya at nanindigan siya sa katotohanan na hindi siya ang Mesiyas. Bagkus, siya ang tagapaghanda ng daraanan ng Mesiyas, ng Panginoon. Siya ang tagapaghandang sumisigaw sa ilang na ang sabing magsisi kayo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Mga minamahal, ganito rin po sa ating buhay. Makita natin at matanto na ang tunay na naghahangad na maging masaya ay namumuhay sa katotohanan. Sapagkat ang isang taong hindi namumuhay sa katotohanan ay namumuhay sa kasalanan. At ano ho ba ang kahulugan ng kasalanan? Ang kasalanan ay ang pagtalikod at paglayo ng tao sa Diyos.
At kailanman hindi natin masusumpungan ang tunay na kasiyahan kung tayo ay nasa bingit lagi ng kasalanan. Mga minamahal, sa araw na ito ang paanyaya sa atin sa temang kagalakan, masumpungan natin ito sa kabutihan. Makita natin ito sa kagandahan at mapanindigan natin ito lagi sa katotohanan. Bilang panghuli po, nawa ang hamon sa atin bilang sama-samang nagdiriwang ng paghahanda para sa Kapaskuhan, bilang isang malaking pamilya ng Diyos, akayin natin ang ating kapwa patungo sa Kanya. Kapag may mga lumalapit na nangangailangan, kapag may mga lumalapit na nagdadalamhati, kapag may mga kumakatok para sa atin ay mapakinggan sila, mabigyan ng panahon, maunawaan at humihingi ng kapatawaran, maibigay nawa natin ito sa ngalan ng kagalakan na nag-iintay sa atin. Nawa ngayong Kapaskuhan, hindi karangyaan, hindi material na bagay, bagkus ang ating Panginoon ang maging sapat na kahulugan ng tunay na Pasko. Sapagkat kay Kristo masusumpungan ang tunay na kasiyahan, ang tunay na kagalakan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nababanaag na natin ang katuparan ng tipanan ng Diyos at ng tao. Sa tanglaw ng ating pananampalataya, hingi natin ang pagpapalang idinudulot ng ating paghihintay sa pagdating ng kanyang bugtong na anak. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang sa pangunguna ng mga hinirang na mamuno sa simbahang Katolika, ay magabayan nawa nila ang mga mananampalataya na maging marapat sa paghahanda sa pagdating ng Mesiyas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang liwanag na palaganapin ng Mesiyas sa sanlibutan ay mabanaag nawa sa sangkatauhan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapalang taglay ng bugtong na anak sa kanyang pagdating ay maipagkaloob nawa sa mga taong dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagsubok at mga tiisin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kapayapaan at pagmamahalan ang pumuno nawa sa mga tahanan na bumubuo sa ating parokya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa isang sandali ng katahimikan, ibulong natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. O Diyos, mapagkalinga naming Ama, ang katuparan nawa ng iyong pakikipagtipan ay ganap nawa naming matamo sa panahong ito ng pagdaloy ng iyong pagpapala at mga biyaya sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Tayo po'y magsiupo.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at niwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin na lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manatili po tayong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng danang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtingis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya ayon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muni kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami ay magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo na nabuklod sa Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni Poong San Jose, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, asama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Pinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamahakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't
isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Manatili po tayong nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal, narito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa maayos na pangungumunyon, apat pong hanay sa unahan at yun pong iba ay pupuntahan na po kayo ng ating mga lay ministers. Salamat po. Manalangin
Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. May naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami ay maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga patalastas. The Provincial Government of Batangas, through the Provincial Assistance for Community Development, PACD, will be having the Pastoral Genyo, a Christmas Caroling 2023 competition from different colleges and universities. Participants, Bagong Himig, Batangan, from Polytechnic University of the Philippines. Saneo Ad Libitum, Chorus, from the Batangas State University. LC Choral from Lemery Colleges. University of Batangas Choral from University of Batangas.
LPU Vocal Harmonics from Lyceum of the Philippines, University of Batangas. De La Salle Voices from De La Salle, Lipa City. Maraming salamat po sa nagmisa ngayong gabi. Ang ating ka-ordain lang na pari, si Reverend Father Cyrus Gonzales, OSJ. Atin po siyang palakpakan. Salamat din po sa mass sponsors ngayong gabi, mga taga-Office of the Vice Governor at Sungguniang Panalawigan na pinamumunuan ni Vice Governor Mark Libiste. At Library Office ni Ma'am Rosita Masangkay. Bukas naman po ang mas sponsor po natin ay ang taga-OPA at PIO. Sa atin pong lahat, wag muna po tayong aalis at meron po tayong matutunghayan, choral competition. Ang regular schedule po ng simbang gabi dito sa Kapitolyo ay tuwing alas 5:30 ng hapon. Pero sa December 22, Biyernes, ang misa ng simbang gabi ay gaganapin sa ika-4 ng hapon upang bigyang daan ang Capitol Employees Night at Christmas Party ng 6 p.m. Magkakaroon po muli tayo ng pamaskong handog para sa ating mga nangangailangang kapatid. Maaari po tayong mag-alay sa mga misa ng Misa de Gallo at simbang gabi ng bigas, mantika, asukal, dilata, kape, noodles at o dalhin sa opisina ng parokya. Maraming salamat po. Tatayo po ang lahat. Nais ko rin po kunin ang pagkakataon upang magpasalamat sa lahat ng dumalo at nakiisa sa ating banal na misa. Kung paano ho natin iniingatan ang ating mga sarili, ganun din naman ho natin pakaingatan ang ating buhay espiritual. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihan, mapagmahal at maawaing Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.